Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa probinsya ng Cagayan, may namatang patay na pawikan. Nagpalutang-lutang tuloy sa isip ng mga mangingisdang nakakita kung paano ito binawian ng buhay. Habang pumapalaot sa dagat ng Santa Ana, Cagayan, ang mangingisdang si Gerald, meron daw siyang namataan. Isang palutang-lutang na pawikan. Hindi po siya umaalis sa kanyang pwesto. Pero nang kanya itong lapitan, dito tumambad kay Gerald na ito pala'y sugatan. Wasak ang kanyang leeg at namamalat na rin po gawa ng sikat ng araw na tumatama sa shell nito. Wow! Nangangamoy na rin daw ito. Ang pawikan kasi, wala na palang buhay. Paano kaya ito mga idol? Laki oh! Marahil ito ay 2 to 3 days na pong nakalutang sa dagat. Ano kayang nangyari sa kawawang pawikan? Kuya Kim, nakakalabas ba ang mga pawikan sa kanilang shell? Kuya Kim, ano na? Di tulad sa madalas napapanood natin sa mga cartoons, ang mga pawikan hindi nakakalabas ng kanilang shell. Ang kanila kasing katawan naka-attach o nakakabit dito. Ang kanilang shell ay may 3 bahagi. Ang carapace o yung taas na bahagi, ang plastron o yung ibabang bahagi, at ang bridge na siya nagdudugtong sa carapace at plastron. 6 na po ang kanilang mga buto, kabilang na ang backbone, breastbone at ribs. Nakakabit sa inner layer ng kanyang shell. Kaya kasabay ng paglaki ng pawikan ay ang paglaki rin ng shell nito. Paano kaya ito mga idol? Laki oh! Ayon sa marine biologist, ang pawikan na namatang palutang-lutang ni Gerald, posibleng isang green sea turtle. Isa to sa pinaka-common na pawikan sa Pilipinas. Nag-flake off na yung mga scales o scutes niya dun sa carapace. Bloated na rin yung animal. Nag-decompose na yung laman loob niya. Patay na siya for quite some time. Yung cause nito, hindi natin madidetermine unless mag-conduct kayo ng necropsy. Sa tingin ko po ay tinamaan ito ng LC ng bangka dahil ang spot na yun po ay daanan ng mga bangkang sinasakyan ng mga turistang pumupunta sa isla. Iniwan na lamang po namin ang pawikan sa laot dahil nga po ito ay mabaho na. Yung documentation kasi ng pagkamatay, dapat na re-report sa DNR kasi sila na yung magko-conduct no further investigation. Pero may ideya ba kayo kung gaano kalaki ang bao ng isa sa pinaniniwalang pinakamalaking pawikan sa kasaysayan? Tinatayang 5 hanggang 10 milyong taon na ang nakakaraan. Nabuhay sa mga freshwater swamp sa South America ang pinakamalaking pagong sa buong mundo, ang Stupendemis geographicus. Ang kanilang mga shell halos 10 feet ang haba at tumitimbang ng 2,500 pounds. Ayon sa mga eksperto na sumuri sa mga na-recover na shell at lower jaw ng naturang pagong, napag-alaman ang shell ng mga lalaking species ng Stupendemis geographicus ay may matitigas na sungay para maprotektahan ang kanilang bungo. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.